Hi guys, may share ako sa inyo dito sa Isaiah chapter 5 verse 11. Kawawa ang maagang bumabangon na nagmamadali upang makipag-inuman. Inabot sila ng hating gabi hanggang sa malasing. Tugtog ng leera sa saliw ng alpa, tunog ng tamborin at himig ng plauta. Saganang alak sa kapistahan nila, ngunit mga ginagawa ni Yahweh ay hindi nila inunawa. Kaya ang bayan ko ay dadalhing bihag ng hindi nila nalalaman. Mamamatay sa gutom ang kanilang mga pinuno at sa mga matinding uhaw ang kanilang maraming tao. Maraming relate dito guys, kasi karamihan talaga sa mga tao ngayon mas excited pagdating sa inuman, lalo na sa kapistahan na excited kayong pumunta kahit pa napakalayo, kahit paabutin ng hating gabi, kahit walang tulugan, basta kasiyahan ang puntahan. Gustong gusto yan sa marami. Pero paggawain sa Panginoon, ang daming excuse. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Aminin natin na ganito kadalasan tayo. Mostly ginagawa natin na mas inuna pa natin yung mga kasiyahan, yung magpumunta ng kapistahan, yung makipag-inuman kahit madaling araw na. Kasi doon tayo masaya eh, 'di ba? Pero paggawain sa Lord, ayaw natin. Dahil kisyo boring, naantok ka makikinig sa salita ng Panginoon. Pero ang sabi dito, dadalhin ng bihag ng hindi nila nalalaman, mamamatay sa gutom at matinding uhaw ang maraming tao. Kaya yung mga gumagawa ng ganito, yung mga mas inuuna nila yung mga kasiyahan, yung kapistahan, yung tag dito, yung mga party-party, sayaw-sayawan, diskuhan. Pagdating ng araw, may kaparusahan na kapalit ang mga yan. Na nakalagay dito sa Isaiah 3. Isaiah 3 chapter 11 din. At sa mga masamang tao, kawawa naman kayo. Ang sasapitin ninyo ay kapahamakan. Kung ano ang inyong inuutang ay siya ring kabayaran. Kung ano ang inyong ginagawa, gayon din ang gagawin sa inyo. Kaya guys, wake up call na natin ngayon sa dami ng nangyayari. Huwag na nating ituon yung mga bagay sa kasiyahan. Magbasa na tayo ng Biblia at ipamahagi ito sa iba. Palaganap natin ng mabuting balita. Yung mga vacant na oras natin, gawin natin nun para kay Lord. Wag nating ituon sa inuman, kasiyahan, kapistahan, o ano pa bang bagay na yan na hindi naman ikalulugod sa Panginoon. Masunahin natin siya guys, kasi at the end of the day, nandun, nakasalalay sa kanyang ating kaligtasan. Kapag tayo'y mamamatay, kung wala kang ginawa dito habang buhay ka,
buhay ka pa, ganyan lang ginawa mo, makipag-inuman, makipagsayahan, makipagdiskuhan. Talagang mapahama ka talaga. Dahil ang bagsak mo yan ay impyerno. Doon sa walang hanggang apoy. Doon ang bagsak mo. At wala nang doon. Wala nang time para maligtas ka pa. Wala na. Kaya habang buhay pa tayo, kahit araw-araw tayong gumigising, yan ay chance para baguhin na natin ang ating mga sarili. Binibigyan tayo ng chance ni Lord para baguhin natin mga sarili natin, pero hindi natin pinapansin. Baka magulat na lang tayo, darating na si Lord kinabukasan or ilang taon or next year. Tapos hindi natin yun ginawa, hindi tayo nagbabago, hindi tayo nagtuon sa mga salita ni Lord. Uli na. Kasi nandito na siya. Wala nang oras. Pag once si Lord bumaba na dito sa mundo, wala ka ng chance para humingi ng kapatawaran, para magbago sa sarili mo. Wala nang chance. Kasi ang dami na niyang binigay na oras. Itong araw-araw nating pagising, yan yung chance para magbago tayo. Yan yung chance na binigay niya upang ialay natin ang mga sarili natin ayon sa kanyang kalooban. Kaya, kung ikaw may ganun, sa panahon na yon na lagi ka na lang nagiinom, andun ka sa kasiyahan, mas binigyan mo pa siya importansya kaysa sa Panginoon. Isip-isipin mo na, dahil ikaw ang nagpapahamak sa sarili mo, sa kaluluwa mo, pag ikaw ang mamatay. Kaya guys, hindi natin hawak ang buhay natin. Anytime pwede tayo kunin ni Lord. Pero pag halimbawa makuha ka man ngayon, tapos hindi ka nagbabago, wala na. Wala nang pag-asang ikaw pa'y maligtas. Kaya, bago na tayo guys. Kasi pasama na ng pasama yung mundo. At palapit na rin ang palapit ang pagbalik ni Lord dito sa mundo. At kung mapasama ka kay Lord, sa araw ng paghuhukom, yun ang pinakamagandang nangyari sa buhay mo. Dahil ganon, doon ka na sa langit, doon ka na sa kaharian niya. Diba? Gusto naman natin yun mapunta sa kaharian niya. Sino bang hindi? Diba? So, ngayon pa lang, bigyan natin ng oras ang Panginoon. Yung mga bigat nating oras, ilaan natin sa Kanya. Magbasa tayo ng Biblia at ipamahagi ito sa ibang tao. Dahil once ginawa mo yun, hindi mo alam kung gaano nasisiyahan yung Panginoon sa taas. Kahit ang daming rejection, okay lang yan. Hindi naman sila nakapagligtas sa'yo. Si Lord naman. Diba? So, importante yung goal mo lang. At the end of the day, pag ikaw nawala, is maligtas ka. Kaya ginawa mo yung kalooban, sumunod ka sa Panginoon. Yun ang purpose mo doon. Para mapunta ka sa kanyang kaharian, sa kabilang buhay. Yun lang guys. Good night. Ito lang yung word na i-share ko sa inyo bago ako matulog.